Magandang araw po. Muli po, ito po si Kapitan Mantaring ng Bungabong Oriental Mindoro, ang nag-iisang naturalista at defender of nature sa Pilipinas. Ipagpaumanhin po ninyo na ako ay natigil sa aking vlog regarding sa nature po, sa mga flooding. Kasi po ako po ay nabaling po ang aking atensyon sa mga pakikibaka po sa Maynila tungkol sa problema ng ating bansa ngayon, sa political situation. So, meron pong malaking rally o pagtitipon sa November 30. So, diyan po lahat ay tatalakayin natin ang problema ng Pilipinas. Kaya po ngayon ay ang gusto ko pong talakayin ay ang hindi po natatalakay ng lahat. Bihira po ang nag-uusap sa paksang ito. Kasi po ang Pilipinas po ay kawawa naman po ang Pilipinas. Ngayon meron pong planetary alignment. So, yung pong panahong yan, na nagka-align po lahat yung mga ano na yan, yung mga planeta na yan, makikita natin sa kanluran, ay malakas po ang lindol, malakas po ang bagyo, kaya bugbog sarado na po tayo sa distraction. No? Wala po tayong kalaban-laban dyan po sa tadhana, sa nature. Kung tayo po ay babagyuhin, ay Pilipinas po ang sentro ng pagdurusa sa bagyo. Tayo po ang sentro. Tayo din po ang salindol, no? Pero meron pa pong malaking problemang darating po sa atin. Yan po ay giyera mundial, no? Yan po ay giyera mundial. Sa kalikasan po sa tadhana, wala po tayong magagawa. Pero dito po sa giyera mundial, meron po tayong magagawa. Meron po tayong magagawa. Ito po ang aking mga paksa na tatalakayin. Yan po, nakalagay po yan dyan. Right to neutrality. No? Kasi po, lahat po ng bansa ay may karapatan na maging walang kinikilingan sa mga alitan ng ibang bansa. Yan po ay nakatadhana po sa mga international law. No? Kaya yan po ay karapatan po natin, no? Na huwag tayong sumali sa kaguluhan ng iba. Alam po ninyo, yung Amerika at China ay buhat pa po noong panahon po ni Jesucristo, panahon pa po nila Marco Polo, ay gusto na pong sakupin yan ng mga lahing puti sa Pilipinas, mga Europeo, no? Panahon pa po ni Marco Polo. Ang Espanya hindi pa nakakarating sa Pilipinas. Ayan talaga ang kanilang pakay na masakop ang China, no? Yan din po ang dahilan kung bakit nagkaroon ng Opium War, no? 2 beses po nagkaroon ng Opium War para po nila masakop. Kaya tayo pong Pilipinas ay kasangkapan lamang, no? Kasangkapan lamang tayo para masakop po nila ang China. Yan po. Yan po ang kung re-reviewin po natin sa kasaysayan, sinabi po ni General Douglas MacArthur, no? Maliwanag po yan, na sinabi niya, give me 10,000 Filipino soldiers and I will conquer the world. So, yan po, maliwanag na ang Amerika ang layunin ng mga lahing mga puti ay sakupin ang buong mundo. Yan na lang pong China ang hindi nila nasasakop, no? Kaya po tayo po ay napakahirap pong bansa natin, no? Napakahirap po ng bansa natin. Hindi ho tayo pwedeng makipagsabayan sa China at saka sa Amerika, no? 20 taon, 30 taon pong namayagpag po ang mga
administrasyon bago dumating si Duterte, wala po tayong barko de gera. Wala po tayong barko de gera. No? Napakahirap po ng bansa natin. Sabihin na natin na tayo ay mismanage tayo. Bakit tayo walang barko de gera? No? Ang laki-laki ng ating claim, wala tayong barko de gera. Ang Coast Guard natin walang gamit. Kaya po, anong magagawin natin doon sa China Sea? No? Ay wala naman tayong kakayanan. Kaninong kasalanan yan? Pagkukulang natin yan. Kasi ang ating bansa ay naloko tayo sa insurgency. Ang pera natin naubos sa flood control. Kaya wala po tayong panglaban sa China. Kaya ang kailangan po natin ay right to neutrality. Huwag na po tayong makilahok sa alitan ng China at saka Russia. Sila po ang dapat magbanggaan. Huwag na po tayo. Kawawa naman po ang Pilipinas. Kung tayo po ay binagyo na, nilindol na, no? Tayo lang naman sa buong mundo ang binabagyo sa kanilindol eh. Tapos magiging battleground pa tayo ng gera katulad ng Ukraine ng Ukraine, no? Yan po ang dapat nating pag-isipan ngayon, no? Dapat po ay pag-usapan natin ito sa ngayong isang linggong ito, no? Na ang ating bansa ba ay tama ba yung tayo ay mapunta tayo sa gera nang tayo naman ang kawawa, tayo magiging battlefield, no? Yan po yung race of neutrality, no? Yung pong Ukraine experience, no? Magiging Ukraine po tayo. Magsisisi tayo. Pag hindi tayo naging neutral sa giyerang ito, magsisisi po tayo. No? Anong gagawin natin? Hindi natin makuha ang South China Sea. Wala naman tayong kakayanan. Bakit pumayag ang Estados Unidos na makuha ng China yan? Bakit sila pumayag? No? Nakipag-mediate sila doon para sa atin. No? Ang sabi nila ay doon sa Scarborough Shoal, tayo daw ay magkasundo. Ang magagawa natin ngayon ay umalis kayo, pareho kayong umalis. Umalis ang Pilipinas, hindi umalis ang China. Na-enforce ba ng Amerika yon? No? Ano ang silbi ng ating EDCA? Na Mutual Defense Treaty? No? Ano ang silbi? Wala pong naging silbi tayo, kawawa tayo. Tayo ay nilulugmok lang tayo para magkagera dito sa Pilipinas. No? Yan po. Kaya po, yung pong Ukraine experience, ganyan din po ang nangyari sa Ukraine. No? Yung pong Ukraine ay membro po yan ng USSR at kadugo nila ang Russia, ay sila naman ay nasulsulan na maging demokrasya. No? Dapat ang ginawa nila, sila ay naging neutral, kaya in-invade sila ng Russia. No? Ay pag-aaralan po ninyo, hindi wala naman pong sekreto dyan tungkol sa Ukraine experience. No? Tayo po ba ay matutulad sa Ukraine? No? Ngayon naman po, meron tayong pangulo na questionable ang kanyang kakayanan na mamuno sa atin sa panahon ng gera. No? No? Sa panahon ng gera, questionable. Sabihin nyo na, no? Nasa maraming patunay na hindi siya karapat-dapat na mamuno sa ganitong critical na pagkakataon ng ating kasaysayan. No? Dapat, kung tayo ay narating sa gera, pag-usapan natin ito. No? Dapat mayroong konsensus. No? Baka pa nagkagera, sisihan tayo ng sisihan. Bakit binubomba ang Maynila? No? Dapat magkaroon tayo ng referendum dyan. Hindi yung ginuyo-guyo lang tayo ng presidente. Ng mga armed forces natin na questionable ang kanilang loyalty. Ang loyalty ba nila ay nasa Amerika o nasa Pilipino? No? Yan ang questionable ngayon eh. Ang mandato ba ng pagiging presidente ng Pilipinas ay nasa taong bayan? Ang tingin nyo nasa taong bayan. Pero lumalabas ngayon ang presidente ng Pilipinas, ang mandato ay nasa Amerika. Sila ang naglalagay, kaya ngayon hindi natin malaman kung sino ang magiging presidente. May presidente tayo na ibinoto ng 32 million, hindi nila matanggap. Gumagawa sila ngayon ng paraan para maiupo si
Ramon Ang? May sinasabi ni si Ramon Ang daw magiging presidente? Ha? May sinasabi na junta magiging presidente? Bakit hindi niyo tanggapin ang mandato ng pangalawang pangulo? No? So dapat, kung tayo ay susung sa gera, ay maging desisyon natin ito ng buong Pilipinas. Kung maaaring magkaroon tayo ng referendum, na tayo ay malulugmok sa gera. Ha? Kaya meron tayong 1 linggong pagkakataon ngayon, pag-usapan natin ito. No? Na tayo ba ay handang dumating sa gera? Ano? Isusuong tayo sa gera? Meron ba silang contingency plan? Meron ba tayong stock ng pagkain? Ha? Meron ba tayong stock ng crudo gasolina? Ha? Meron ba tayong sinasabi mo sa atin kung saan tayo tatago? Ha? Wala lahat yan. No? Wala lahat yan sa administrasyong ito. Kaya magkaroon tayo ng referendum. Kung gusto ba nating gera, kung gusto ninyong gera, kung manaig ang gusto ng gera, ay walang sisihan. Kung manaig ang nakararami. So pag-usapan natin yan. Gusto ba natin ng gera o hindi? No? Isalbar natin ang ating kawawang bansa. No? Binagyo na, nilindol pa. Wala naman tayong kontrol dyan. Itong gera, may kontrol tayo. Ha? Umiwas tayo sa gera. No? Hindi natin kagustuhan na maging Ukraine tayo. Sapagkat ang Ukraine ay uto-uto. At saka media brainwash. No? Ito lang ang nagpapatunay na tama lamang ang pulisiya ni former President Rodrigo Duterte. No? Na friends to all, enemy to none. Yan. Yan ang ating sundin para hindi tayo maging kawawa. No? Pag hindi tayo maging tanga-tanga. No? No? Yan po ang ating sundin. So, sino? Kailangan natin ng leader na makakapagtawid sa atin sa mga ganitong delinquenteng pagkakataon ng ating kasaysayan na tayo ay mahaharap sa gera. No? No? We want the leader to lead us away from war and destruction. Ha? Maasahan natin po yan kay Sara Duterte. No? O sabihin nyo na galit kayo kay Duterte. Ay bakit ba kayo galit? So kung gusto ninyong kung galit kayo kay Duterte at gusto nyo ng gera at gusto nyo ng distraction dito sa Pilipinas, nangyari na yan ng Second World War, ay bahala kayo kung saan kayo sumama sa rally sa November 30. No? Kung ayaw nyo ng gera, sumama kayo sa Duterte rally. Kung gusto nyo ng gera at kung kayo ang manaig, ay okay lang. Okay lang. Kung yan ang desisyon ng nakakarami, desisyon natin na tayo ay sasama sa gera ng mga Amerikano, no? Na ang Pilipinas ay magiging battleground ng bombahan ng mga missile at saka nuklear, no? Hindi baling dyan sila magbombahan sa dagat sa South China Sea. Ibinigay na natin yan sa kanila para dyan sila magbombahan. Huwag nilang idamay ang kalupaan ng Pilipinas, no? Yan ang mahalagang pag-usapan natin ngayong linggong ito, no? So yun lang po. Mahaba na po. 14 minutos ng aking vlog. Ayun po ang aking mahalagang paalaala sa buong Pilipinas. Na pag-usapan natin ito. Pag-usapan natin itong giyera na ito. Kung ito ba ay kagustuhan nating lahat. Kung gusto nating lahat ang nakararami, wala po kaming reklamo dyan. Salamat po.